Disyembre 2021 sa bayan ng Calbiga, Samar. Isang bagong gawang bahay ang dapat sana ay magiging saksi sa unang gabi ng matamis na pagsasama ng mag-asawang Daniel Claveria at Arlen Taridola. Ngunit sa halip na pagmamahalan, isang nakakanginig na katahimikan ang bumalot sa silid na nauwi sa isang malagim na trahedya. Ang babaeng kakakasal lamang na puno ng pangarap para sa kanyang bagong yugto ng buhay ay natagpo ang kritikal at wala nang malay sa kamay mismo ng kanyang asawa. Ang tanging hangad ni Arlen ay ang makabuo ng isang masayang pamilya kasama ang lalaking pinili niyang pakasalan. Nais niyang ibaon na sa limot ang kanyang nakaraan at magsimula ng bago kasama si Daniel. Ngunit sa panig ni Daniel, ang hangad niya ay isang asawang perpekto sa kanyang paningin, isang babaeng susunod sa kanyang mahigpit na prinsipyo at paniniwalang pangrelihiyon na tila naging mitya ng kanyang marahas na galit. Ano ang gagawin mo kung sa unang gabi ng inyong kasal ay matuklasan mong hindi pala virgin ang iyong asawa? Handa ka bang pumatay dahil lamang sa pakiramdam na nalinlang ka sa usaping kasagraduhan ng pagtatalik? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Sina Daniel Claveria, 26 na anyos at Arlen Taridola, 25 anyos ay itinuturing na huwarang magkasintahan sa kanilang komunidad sa Samar. Si Daniel ay lumaki sa isang pamilyang may mahigpit na disiplina at malalim na pundasyon sa kanilang pananampalataya. Umiwas siya sa mga bisyo, barkada at pakikipagrelasyon dahil para sa kanya, ang pag-aasawa ay isang banal na panata. Nabuo sa kanyang isipan ang isang matibay na prinsipyo. Ang babaeng kanyang papakasalan ay dapat na katulad niyang malinis at hindi pa nakakaranas makipagniig sa iba. Itinuring niya itong isang sagradong pamantayan na hindi dapat mabali at ang paniniwalang ito ang siyang nagdikta sa bawat kilos niya bilang binata. Nakilala ni Daniel si Arlen sa isang volunteer service ng simbahan noong 2015. Si Arlen ay simple, mahinhin at tila perpektong kapareha para sa isang lalaking tulad ni Daniel. Sa loob ng 2 taon nilang relasyon, naging maingat sila sa kanilang mga hangganan. Paulit-ulit na binanggit ni Daniel kay Arlen ang kanyang pagpapahalaga sa pagiging konserbatibo at ang kahalagahan na ang babae ay buo pa sa gabi ng kasal. Sumang-ayon si Arlen sa mga prinsipyong ito, ngunit sa likod ng kanyang mga tango ay may isang lihim na pilit niyang itinatago. Bago pa man si Daniel, nagkaroon na si Arlen ng isang seryosong relasyon na nag-iwan ng marka sa kanyang pagkatao. Isang bagay na natatakot siyang aminin dahil alam niyang baka iwan siya ni Daniel kapag nalaman ang totoo. Habang papalapit ang araw ng kanilang kasal, ang pamilya ni Daniel na mas may kaya sa buhay ang sumagot sa karamihan ng mga gastusin. Lahat ay tila perpekto, ang venue, ang mga bisita at ang mga ngiti sa bawat larawan. Ngunit sa loob ni Arlen, lumalalim ang kanyang pangamba. Ilang beses niyang sinubukang buksan ang usapin tungkol sa kanyang nakaraan, ngunit tuwing makikita niya ang tindi ng paninindigan ni Daniel, nauunahan siya ng takot. Mas pinili niyang manahimik sa pag-asang hindi na ito magiging issue kapag kasal na sila. Hindi niya alam na ang katahimikang ito ang siyang maglulubog sa kanya sa isang madilim na trahedya sa mismong first night nila bilang mag-asawa. Matapos ang magarbo at masayang seremonya, nagtungo ang dalawa sa kanilang bagong bahay sa Calbiga para sa kanilang unang gabi. Sa loob ng saradong silid, malayo sa ingay ng handaan, hinarap nila ang realidad ng kanilang pag-iisang dibdib. Ngunit sa gitna ng kanilang pagsasama, may napansin si Daniel na agad nagpabago sa kanyang disposisyon. Sa kanyang pananaw, hindi tumugma ang pisikal na kalagayan ni Arlen sa inaasahan niyang virginity. Para kay Daniel, ito ay isang malaking panlilinlang at tuwirang pagsalungat sa kanyang banal na panata. Ang dating tahimik at relihiyosong lalaki
ay biglang nilamon ng matinding galit at pakiramdam na siya ay niloko ng babaeng pinagkatiwalaan niya. Sumiklab ang isang mainit na komprontasyon sa loob ng silid. Sinubukan ni Arlen na magpaliwanag at humingi ng pag-unawa, ngunit ang galit ni Daniel ay hindi na mapigilan. Itinuring ni Daniel na ang hindi na pagiging masikip o ang kawalan ng dugo sa kanilang unang gabi ay sapat na dahilan upang maramdaman niyang nawalan siya ng dangal. Sa gitna ng matinding emosyon, nawalan ng kontrol si Daniel at nauwi ang lahat sa pananakit. Ang silid na dapat ay para sa pagmamahalan ay naging lugar ng karahasan. Humina ang kalagayan ni Arlen hanggang sa tuluyan itong mawalan ng malay. Nang humupa ang galit ni Daniel, doon lamang pumasok ang realidad ng kanyang nagawa, ngunit huli na ang lahat para sa kanyang bagong asawa. Ang malaking pagbabago sa buhay ni Daniel ay nang ang kanyang relihiyosong imahe ay tuluyang mawasak matapos ang insidente. Ang lalaking kilala sa disiplina at prinsipyo ay naging suspek sa pagpatay sa sarili niyang asawa. Nang madiskubre ng mga kamag-anak ang nangyari noong madaling araw, hindi na nakitaan ng senyales ng buhay si Arlen pagdating sa ospital. Si Daniel naman ay isinailalim sa kustodya ng pulisya at dumaan sa psychiatric evaluation. Lumabas sa resulta na siya ay nasa tamang pag-iisip at nauunawaan ang bawat kilos na kanyang ginawa. Ang kanyang matinding paniniwala sa virginity bilang batayan ng dangal ng isang babae ang siyang naging mitya ng kanyang marahas na reaksyon na hindi kinatigan ng batas. Formal na isinampa ang kasong parricide laban kay Daniel Claveria. Sa mga pagdinig sa korte, naging mabigat ang mga ebidensyang medikal at forensic na nagpapakita ng tindi ng pananakit na dinanas ni Arlen. Ang depensa ni Daniel na siya ay nalinlang ay hindi itinuring na sapat na dahilan upang pumatay. Ipinakita ng prosekusyon na ang krimen ay bunga ng isang makitid na pananaw na naglalagay ng mas mataas na halaga sa virginity kaysa sa buhay ng tao. Noong 2019, ibinaba ng korte ang hatol. Reclusion perpetua o 20 hanggang 40 taong pagkabilanggo. Ang buhay ni Daniel na dati ay puno ng mga alituntunin ng simbahan ay nauwi sa likod ng rehas ng bilangguan. Sa loob ng piitan, inilarawan si Daniel bilang isang tahimik at mapag-isang bilanggo. Madalas siyang nakikita na may hawak na maliit na aklat tila nagbubulay-bulay sa kanyang mga nagawa. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging maayos na preso, nananatiling sarado ang pinto ng kapatawaran mula sa pamilya ni Arlen. Para sa kanila, hindi kailanman magiging sapat ang anumang paliwanag o paniniwala upang bigyang matwid ang pagtudas sa isang tao. Ang trahedyang ito sa Calbiga ay naging isang pambansang usapin tungkol sa toxic masculinity at ang mapanganib na obsesyon ng ilang lalaki sa pagiging birhen ng kanilang mga asawa. Ang katarungang nakamit para kay Arlen ay naging simbolo ng paglaban sa marahas na pananampalataya. Ang pagkamatay ni Arlen ay nag-iwan ng malalim na sugat sa komunidad ng Samar. Ipinakita nito na ang sobrang paghihigpit at ang kawalan ng pag-unawa sa nakaraan ng isang tao ay maaaring mauwi sa hindi inaasahang karahasan. Ang kwento ni Daniel at Arlen ay nagsilbing babala sa mga mag-asawa tungkol sa kahalagahan ng katapatan bago pa man ang kasal, ngunit mas higit pa rito ang kahalagahan ng pag-unawa at pagpapatawad. Ang batas ay naging malinaw. Walang anumang prinsipyo o pananampalataya ang nakakahigit sa karapatan ng isang tao na mabuhay. Ang buhay ni Daniel sa kulungan ay nagsisilbing paalala ng isang gabing pinili niya ang galit kaysa sa pagmamahal na ipinangako niya sa harap ng dambana. Sa huli, ang kaso ni Arlen Taridola ay hindi lamang isang kwento ng krimen, kundi isang kwento ng kung paanong ang maling paniniwala ay maaaring maging lason sa isang relasyon. Ang katahimikan ni Arlen tungkol sa kanyang nakaraan ay bunga ng takot sa panghuhusga, isang panghuhusgang napatunayang nakamamatay sa kamay ni Daniel.
Ang katarungan para kay Arlen ay nakamit sa pamamagitan ng pagkakulong ni Daniel, ngunit ang sakit ng pagkawala ng isang anak, kapatid at kaibigan ay mananatili habang buhay. Ang bahay sa Kalbiga na dapat ay simula ng bagong buhay ay nananatiling piping saksi sa isang first night na nauwi sa madugong wakas dahil sa isang prinsipyong higit pang pinahalagahan kaysa sa mismong asawa. Ang katarungan para kay Arlen Taridola ay nakamit noong 2019 nang hatulan ng korte si Daniel Claveria ng reclusion perpetua o habambuhay na pagkabilanggo. Napatunayan ng batas na ang pagpatay sa sariling asawa dahil lamang sa usaping virginity ay isang karumal-dumal na krimen na walang puwang sa isang sibilisadong lipunan. Ang pamilya ni Arlen, bagaman pighati pa rin sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, ay nakahanap ng kaunting kapanatagan sa hatol ng korte. Si Daniel naman ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya sa National Bilibid Prison, kung saan ang kanyang mga mahigpit na prinsipyo ay hinarap ng malupit na realidad ng buhay bilanggo. Ang kanyang ginawa ay nag-iwan ng isang permanenteng marka ng kahihiyan sa kanyang pamilya at sa kanyang pananampalataya. Ang kasong ito ay nagbigay daan sa mas malalim na diskusyon tungkol sa karapatan ng mga kababaihan at ang maling konsepto ng karangalan ng mga kalalakihan na nakabase sa pisikal na kalagayan ng kanilang asawa. Ang batas ay nanindigan na ang buhay ni Arlen ay mas mahalaga kaysa sa anumang banal na panata na pinanghahawakan ni Daniel. Ang trahedyang ito ay nagsilbing aral sa marami na ang pag-aasawa ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga alituntunin, kundi tungkol sa pag-unawa, pagtanggap at pagpapakumbaba. Ang katarungan para kay Arlen ay isang paalala na ang bawat tao ay may nakaraan at ang nakaraang iyon ay hindi dapat maging hatol ng kamatayan sa kamay ng mga taong nangakong magmamahal sa kanila sa hirap at ginhawa. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ni Arlen ay patuloy na ibinabahagi bilang babala sa mga panganib ng sobrang pagpapadaig sa emosyon at maling paniniwala. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng mga biktima ng domestic violence na nagaganap sa loob mismo ng mga tahanan na dapat sana ay ligtas na kanlungan. Habang si Daniel ay nagdurusa sa loob ng rehas, ang pamilya ni Arlen ay patuloy na nagdarasal para sa kanyang kaluluwa at para sa lahat ng mga kababaihang nakakaranas ng katulad na pang-aabuso. Ang hustisyang kanilang nakamit ay hindi na maibabalik ang buhay ni Arlen, ngunit ito ay isang malakas na pahayag na ang krimen ay laging may katapat na parusa, anuman ang iyong katayuan o paniniwala sa buhay. Ang kwento ni Daniel at Arlen ay isang mahalagang paalala na ang pagtitiis ay may hangganan at ang bawat biktima ay may karapatang lumaban para sa kanilang dignidad at seguridad. Ang pagtataksil, maging ito man ay ang pagtatago ng nakaraan o ang pagtalikod sa pangako ng pagmamahal, ay hindi lamang usapin ng damdamin, kundi isang seryosong paglabag sa batas na may kaukulang parusa, lalo na kung ito ay nagdudulot ng psychological at physical abuse. Mahalaga na maging mapagmatyag tayo sa mga senyales ng obsesyon sa ating mga kapareha at huwag matakot na magsalita o humingi ng tulong bago pa man humantong sa karahasan. Ang katarungan ay maaaring makamit sa loob ng korte, ngunit ang tunay na kaligtasan ay nagsisimula sa pagpili ng tamang tao na marunong umunawa sa ating pagkatao. Dapat nating laging unahin ang ating sariling halaga at huwag hayaang yurakan ng kahit na sino ang ating pagkatao, kahit pa ang sarili nating asawa na may mahigpit na paniniwala. Ang katapatan ay ang pundasyon ng isang matatag na pamilya, at kapag ito ay hinaluan ng takot, mahalagang harapin ang katotohanan ng may tapang at katalinuhan. Nawa ay maging aral ang kwentong ito sa mga nagnanais na magdikta ng perpeksyon sa kanilang kapareha, na ang bawat tao ay may kapintasan at ang bawat nakaraan ay bahagi ng paglago. Ang buhay ay maikli, kaya huwag nating sayangin sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa buhay ng iba dahil lamang sa isang lumang prinsipyo.
Ang katarungan ay para sa mga may lakas ng loob na manindigan para sa kung ano ang tama at makatao. Sa huli, tandaan natin na ang bawat luha ng isang tapat na asawa ay may katumbas na pananagutan sa langit at sa lupa. Ang pananahimik sa gitna ng pang-aabuso ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang proseso ng pag-iipon ng lakas hanggang sa dumating ang tamang panahon para sa pagtutuos. Huwag nating hayaang masanay ang mga mapanlinlang o marahas sa kanilang maling gawain dahil ang bawat lihim na pinto na kanilang binubuksan ay may nakalaang ebidensya na magsisilbing mitya ng kanilang pagbagsak. Ang katarungan ay hindi lamang nakukuha sa paghihiganti, kundi sa pagbawi ng iyong sariling kapayapaan at pagpapakita sa mundo na ang isang asawa kapag napuno o naabuso ay kayang baligtarin ang tadhana upang makuha ang hustisyang nararapat para sa kanyang dangal at sa kanyang buhay. Maraming salamat sa panonood at pakikinig sa kalunos-lunos na kwento ng buhay ni Arlen Taridola na sana ay nagbigay sa inyo ng malalim na aral at babala. Huwag nating kalimutang ibahagi ang video na ito upang makatulong sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa mga panganib ng domestic violence at ang kahalagahan ng pag-unawa sa relasyon. Mag-ingat po tayong lahat sa pagpili ng ating mapapangasawa at laging unahin ang ating kaligtasan. Hanggang sa susunod na episode ng ating Crime Stories at nawa ay palaging maghari ang tunay na pag-unawa at pagmamahalan sa bawat pamilyang Pilipino.